also dyan sa nalalapit na impeachment na yan. Eh, tatanggalin nila, ulit-ulitin natin, tatanggalin nila, pipilayin na kung pwede nga, gurgurin na lang tayo lahat para demonyo na lang yung magwawagi. May mga bali-balita kasi mga kababayan na anytime pwede na lang dukutin si Senator Marcoleta. Okay? Nadudukutin nila, kikidnapin nila. Sabi ko, kung nakidnap nila si PRRD, na very popular former president, ng tao talagang minamahal is si Senator Marcoleta. If you compare the popularity, between Marcoleta and former President Duterte. So kasi ngayon, talagang dadamputin at ikukulong nila dahil non-bailable case yung kanilang final. Naku po, wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga reaction update PH. Nakikita naman na ho natin second day rally nitong INC. Hindi lang ho ngayon yan mga ka-update. Kung saan naghain pa nga itong INC ng 3 days. Aabot pa ho yan ng July 3 mga ka-update yung kanilang pagrarally sa kawalang hiyaan ng mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Nakita naman ho natin mga ka-update na mantagin po ninyo si Martin Romualdez ang umamin, si Marcoleta ang kanilang huhulihin dito kasi mga ka-update. Kung si FPRRD kaya ho nilang itakas, kaya ho nilang ikulong sa Netherlands, ICC, gayon din ho ang gagawin dito kay Senator Rodante Marcoleta. Bakit ho? Kasi nga mga ka-update, si FPRRD, yan ho yung tumukoy dito kay Bongbong Marcos na ayan, nasa PDEA, PNP list ng gumagamit ng white powder at isa yung mga Marcos sa mga magnanakaw. Sinabi na ho yan ni Pangulong Duterte. Tignan niyo ho yung ginawa sa kanya. Ipinatapon ho siya at ipinalilitis ho sa mga banyaga. Si Senator Marcoleta, mga ka-update, hindi lang ho si Marcos ang kanyang tinutukoy, kundi ho yung mastermind ng flood control. Kaya itong matinding mga pahayag, expose ni Ms. Maharlika, kayang-kayang gawin ng administrasyon ni Marcos Jr. na ipatapon din sa ICC itong si Senator Marcoleta. Kaya mga update, hindi na ho natin papahabain itong ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho, malaging tulong na yan. Kaya rekta na tayo, pasadaan na ho natin itong mga matitinding nangyayari dyan sa EDSA, dyan sa Malacanang. Mag-lockdown na kayo kahit na umalis siya si Bobong Marcos na nasa Canada ho kasi siya ngayon mga update wag na ho niyang pabalikin. Walang hiya ho yung taong yan, magnanakaw at mandarambong. Kaya mga update, pag-usapan ho natin sa comment section yung mga magiging pahayag nyo patungkol sa kabalbalan ng mga magnanakaw na ito. Kasi mga update, lumalaban lang ho tayo mong patas. Etong si Senator Marcoleta, pinaglalaban tayong ordinaryong Pilipino. Yung iba pa ho nating kapwa, mga update, pinagtatawanan pa ho siya. Isipin po ninyo yun, nakukuha pa lang pagtawanan itong si Senator Marcoleta sa lahat ng ginagawa niya. Isipin pa ninyo mga ka-update na itong si Senator Marcoleta, hindi ho yan nagnakaw. Hindi ho yan nagnakaw. Naging donasyon lang ho yan. Private sector, private individual, private mga ka-update. Hindi ho yan pera ng gobyerno. Pero dahil nga mga ka-update, tinutukoy niya yung mga utak ng korupsyon dyan, siya ho yung pinag-iinitan. Gayon din ho itong si BP Sara. Kasi nga mga ka-update si Sara Duterte, alam naman ho natin pag tinawag na Duterte, nakakatakot ho sila. Bakit ho nakakatakot? Kasi nga ho kamay na bakal, galit sa mga magnanakaw at galit sa mga addict. Alam naman ho natin yan. Diba? Huwag na ho tayong magmaang-maangan. Pero ito nga mga bangag na nandyan, itong bangag na si Remula, ang lakas ho ng power tripping niya. Si Joel Villanueva, hindi niya na ho tutuluyan. Kasi nga ho, nasa majority na. Si Chis Escudero, tutuluyan ba? Hindi na. Kasi nga, ayun, kaalyado ng mga hinayupak na magnanakaw sa gobyerno. Sila rin ho yung nagpapatakbo ng malaking sindikato. Diba? Halatado na. Pagkalaban ho nila, ang kanilang mga, sila Senator Bongo, sila Senator Robin, lahat ho sila mga ka-update, yan ho yung ginigipit nila. Pagdating sa kanilang mga kaalyado, meron ho ba silang pinuntirya? Wala ho. Mantakin niyo, pati nga si Bonoan maging state witness pa. Ganyan ho kakapal ang pagmumukha ng mga yan, yung mga magnanakaw. Sila Amira na pangalanan, nasaan na? O yung 18 ex-Brave Marines na lumantad ng korupsyon, na mismong sila ang naging basurero o sila yung naghahatid ng mga mali-maleta dyan sa mga magnanakaw.
Sila pa ho yung pinasisinungalingan at sila pa rin ho ang kinakasuhan. Gayun din ho ito si Chavit, si Defensor, si Atty. Baligod, lahat ho talaga sila mga kabdit, iniisa-isa na. Ito may ugong-ugong pa mga kabdit na pati itong si Senator Amy, tutuluyan din daw ho, ni Bangagyan din ho mga kabdit, pag-uusapan din ho natin yan. Pero talagang nakakakilabot na ho yung sindikato nangyari dito. Nakakakilabot na ho mga kabdit. Kayang-kaya ho nilang patahimikin, kayang-kaya ho talaga nilang argabyaduhin ang kanilang kalaban pagdating sa politiko. Kaya hindi na ho natin papatagalin ito. Rekta na ho tayo. Pakinggan na ho natin itong mga matitinding banat expose nitong si Maharlika. Tayo ngayon. So, yan po ba tayo mensahe? Ano ba ang tayo? Katulad ng ito po yung ating mamamayan ng Batangas. Ano ba ang ating purpose o ano yung ating agenda? Unang-una, ako po ay narito ngayong para upang sabihin ng ating mga constituents dito sa unang district po ng Batangas na nag-overnight. Mga 500 na sila. Kahapon yung iba dito ay nag-report na 200 yung hapon. Dumating magabi ang iba. So 500 ang ating mga kababayan na mga test dito sa iwasang Bonifacio. At marami sa ating mga kasama ngayon ay nag-rally na dito noong Abril at noong Mayo upang manawagan na tanggalin ng gobyerno ang VAT sa langis at ang excise tax. At ngayon, nakikisa sa panawagan ng INC na karoon ng tunay na accountability and transparency. At yung kahulugan nito sa buong picture ng story since yesterday is hindi lang ito pagtitipon ng isang grupo para sa isang individual o ay laban para sa buong bayan. Kung ano pong suporta ang ibinibigay niyo po sa mga residenteng ito para makarating dito sa Maynila? Actually, yung organizer nito ay si Attorney Jerry Manalo and kanyang leader nito ngayon ay si former Barangay Captain Marlon Timbok ng nasa Cebu, Batangas. Kaya sila po ang pwedeng magbigay ng further details tungkol sa logistics. Yung isang inaalam ko din actually ngayon ay kung ang plano nila ay manatili dito ngayon o lumipat sa EDSA at I think mag-uusap sila pa kung sino sa kanila ay lilipat sa EDSA ngayon at sino sa kanila ay mananatili dito kasi parang as you can see, very comfortable. Ayan. So bringing So, pinag-uusapan nila kung lilipat sila sa EDSA or what. So, ganun pa man, mga kababayan, patuloy pa rin, okay, na dumarating ang ating mga kababayan. So, ang tanong natin dito, ano nga, di ba, napag-usapan natin kagabi kung ano ba yung end goal o ano bang mangyayari. So, syempre, hindi naman natin alam dahil hindi naman natin nakikita yung future. Tignan natin kung darating, marami pang darating, ano ang magiging impact nito, may mga nag-uusap na ba or what? Pero ang question natin dito, tama ba ang ginagawa ng INC? Yes, tama ang ginagawa nila. Dapat nga, gayahin ninyo, yung iba't ibang mga bansa na kung saan naninindigan sila para patalsikin yung kanilang mga kawatan na mga leaders. Di ba? Like sa South Korea, sa Nepal, ang dami ng history na nagtagumpay. Okay? Tayo, may history na tayo na nagtagumpay yung mga taong bayan sa EDSA noong galit na galit kay Marcos Sr. Then yung kay Joseph Estrada. Kay Erap. So yun mga kababayan. Then anong ano natin? Ano to? Okay ba tayo? Ano tayo? Bakit ganyan? Okay. Alright, so blurred ba tayo? Blurred na naman daw ang ating alindog. So I don't know.
Pagtsagaan nyo na muna yung ating alindog. Sabi ni Antonon, 9, na-search ko yung EDSA 4 days yun bago dumami ang tao. Exactly. Yun sinasabi namin kahapon, di ba? Na hindi naman, okay, na hindi naman natin makukuha ang ano. Excuse me, nag-burp ako. Okay? Hindi naman natin makukuha, double check mo nga kung malabo pa rin yung alindog ko. Hindi naman natin makukuha sa isang iglap lang, 2 iglap lang, 'di ba? O 3 tulog lang. Na-freeze na yung video. So, na-freeze na naman ang video natin. Okay? Wait a minute. Bakit na-freeze ako? Mga palaga, lilipat naman tayo ng internet. Alam niyo naman. Palipat-lipat. Mawawala lang ako ng saglit. Okay? Lilipat tayo ng internet. Internet. Ngongo. Okay, naka-unmute na ako. Okay, wait a minute. Ito na. Okay, here we go. Lipat natin. Okay. Okay, maliwanag na naman ba ang alindog natin, mga kababayan? Okay, so ito na nga, mga palangga. Yan, napanood ko si Mangga kagabi. Alright. Ang sabi dito, INC originally requested a permit to hold a rally until Friday, July 3. But the local government so far only granted them a permit for Wednesday, July 1. Quezon City Public Order Chief Elmo San Diego reveals, a day at a time, kung kailangan i-extend natin. So sabi nung, I think, ng lead ng San Diego. So ngayon, ang question natin dito, bakit ito tinitipid-tipid? Okay, bakit tinitipid-tipid yung permit na yan? Bakit nila bigyan? Ako naman, sabi ko, very positive naman ako kung anong mga pwedeng mangyari sa mga susunod na kabanata. So, kahapon, mga kababayan, okay? Alright. Kahapon, syempre nataranta sila. Ang sabi na, confused daw si Bangag. Diba? Ano ba ang reason kung bakit, again, nagtitipon-tipon ang taong bayan? Dahil sukang-suka na dito sa ano na yon. Sukang-suka na sa ginagawa ng Bangag. Okay? Teka lang. Alright, so mga palangga, so technical difficulty. Nakakaloka. Sino nasa ground ngayon? Right? Sino nasa ground ngayon, mga kababayan? Nandiyan ba kayo ngayon? Pwede ba kayo magbigay ng update sa atin? Okay? Ganun pa man, mga palangging, right? Tignan natin dito. Ano ba itong pinag-uusapan natin ulit? Bakit nandiyan ang ating mga kababayan? Hindi lang dahil kay Marcoleta na ginigipit nila na gusto nilang ikulong na anytime, lalabas yung warrant of arrest dahil sa kasong plunder patungkol dito sa contribution ni Mike Defensor during election campaign. The question is, ulit-ulitin natin, dahil may isang Marcoleta na lumalaban at gustong imbestigahan ang flood control na kung saan kinasasangkutan ng Bangag administration, di ba? Expose ni Zaldico, si Lisa Tanas, si Pangandaman, si Bersamin, si Sandro Marcos, si Bangag, si Romualdez, na hanggang ngayon malaya pa rin sila nag-enjoy ng kanilang pagnanakaw at patuloy na panggigipit. So sabi ko nga sa'yo, if you compare the numbers, you talk about, okay, 50 million na sinasabi nila na inamin naman, okay, ni Marcoleta at ni Mike Defensor at kinlear sila ng COMELEC na walang paglabag sa omnibusation sa flood control and also dyan sa nalalapit na impeachment na yan. Tatanggalin nila, ulit-ulitin natin, tatanggalin nila, pipilayin na kung pwedeng ang gurgurin na lang tayo lahat para demonyo na lang yung magwawagi. Diba?
So yun, mga kababayan ko. Yun yung mga reason. Okay? Sa tagal-tagal natin nakipaglaban kay Bangag. Since 2022. Okay? Since 2022, binalikan natin yung kanyang, okay? Okay. So ngayon, may mga bali-balita kasi mga kababayan na anytime pwede na dukutin si Senator Marcoleta. Okay? Nadudukutin nila, kikidnapin nila. Sabi ko, kung nakidnap nila si PRRD, na very popular former president, ng tao talagang minamahal, is si Senator Marcoleta. If you compare the popularity, between Marcoleta and former President Duterte. So kasi ngayon, talagang dadamputin at ikukulong nila dahil non-bailable case yung kanilang final even dito kay Mike Defensor. Kaya you talk about this campaign money, pero nakalimutan ninyo. Hindi ninyo eh. Pero yung mga taong gobyerno, may sulat na talaga tayong maaasahan. Mga kababayan, ulit-ulit ko, ipakita ko na si Lisa Tanas at si Bangag tumanggap ng 750 million pesos, okay, sa Pogo owners during the time, 2021. Yung picture na yan, okay, yung andyan si Cassandra Ong, di ba? In-expose ko yan sa inyo, 750 million na hindi dineclare ng mga bagayan, ibinulsa ni Lisa Tanas lahat yan. Di ba nga, ang sabi pa nga ni Lisa, naalala niyo, ni Satanas, na okay na daw sila, kung matalo man si Bangag, okay na sila sa campaign money. At hindi recorded yan. Hindi yan nakalagay sa sauce nila. Kasi ba't naman ilalagay ni Bangag yan? You know what I mean? Tapos si Marcoleta na na-cleared na ng COMELEC, yun ang gusto nilang ukulong. Simple lang yun. Dahil si Marcoleta ay porsigido na imbestigahan ang pagnanakaw ng Bangag na administrasyon. Kaya kayong mga pulis, kayong mga AFP, kung ako sa inyo, magsimula na kayong mag-isip-isip. Kasi kung hindi nyo pagaganan yung utak nyo, mga putang ina kayo, mga tanga kayo. Sumusunod kayo sa isang addictus benedictus. Ngayon, binalikan natin mga kababayan, pinag-uusapan natin yung mga pledges ni Bangag. Okay? Pinagloloko kayo. Una, ano to? Nireport natin to sa inyo nung yung China na sinasabi ni Bangag. Okay, teka natin to natin tong balita na to. Headline lang ang kukuhain natin. Okay, Bangag foreign trips reap 23.6 billion in pledges. December 23, 2022. Saan siya pumunta nito? Ayan. Marcos, okay? Dab as traveling salesman was able to lure investors from Indonesia, Singapore, and United States, Cambodia, Thailand to do business in the country. Ayan, sabi niyong kanyang undersecretary. Again, here, ayan yung balita nila. Alright? Walang nag-materialize. Alright? Walang nag-materialize, mga kababayan. Ngayon, nagagalit kayo kung bakit nagrarally ang ating mga kababayan? Ano ang mga nag-materialize dito? Basahin ko. Indonesia, itong pinagyabang ni Bangag. 2022 to 14.36 billion US dollars. Basahin ko lang yung mga amount. China, ito yung 22.8 billion na hindi nagmaterialize. Walang report na ibinigay ng China itong 22.8 or i-round off natin 23 billion dollars. Wala. Dahil sabi ko nga, sino naman ang magbibigay sa Pilipinas kung yung bunganga ni Tariela, yung ilong ni Tariela na kasing laki ng butas ng balong malalim, di ba? Kung ano-ano ang mga sinasabi against China. Kahit naman ako, ba't ko kayo bibigyan ng 23 billion? You talk shit about us. Even si Bangag, di ba? Then, yung sa Japan, 13 billion. In 2023, ang total pledges ay 3.9 trillion dollar. Ay, 3.9 trillion pesos all in all. Nagmaterialize ba lahat yon? Nabalitaan nyo ba? Sabi ko nga, may infra ba? May opportunity ba sa taong bayan na nag-create ng jobs? Ito kaputang-putang ayawa na pledges?
Wala. Kung meron man, baka lata. Okay? Here, 2023. Alright? Okay, ang sabi dito, 2020, how much is that? Ate mo, ang dami pa pala, oh. Pumunta siya sa Belgium, Indonesia, Singapore, US, yung nga sa New York, 2022, Cambodia, Thailand, Belgium, 2022. Then 2023, pumunta siya sa China, Switzerland, di ba? Japan, US, UK, Indonesia, Malaysia, Indonesia uli, Singapore, Saudi, ito yung sa Saudi Arabia na hindi rin nag-materialize, US, okay? Then 2024, Brunei, Vietnam, Australia, Germany. Ayan, may mga dates ito. But hindi na importante yun. Alam nyo to kahit i-google nyo. Czech Republic, US, Brunei, Singapore, Laos, Indonesia, UAE, din 2025, Vatican, Italy, Malaysia, Japan, United States, India, balik-balik yung hayop na ito sa US. Nagpapabuli lang naman ang Jotang Ginimes. Cambodia, ayan. So, mga kababayan, nakalimutan nyo na foreign travel expenses pa lang ni Bangag ay what? Well, declare pa ito. Umabot sa all in all dito sa computation, okay, na nakikita natin, based dito sa mga balita. Noong 2022, ang ginastos niya 392 million pesos sa kanyang travel. Then 2023, 750 million. And 2024, 311 million. What else? Okay, 311. So, ang sinasabi dito sa news, mga kababayan, umabot sa 2 years pala, 22, 23, 24. 24, yeah. From 2022 to 2024, 1.46 billion ang ginastos ni Bangag sa foreign trips niya. Ang ginawa lang naman nila, nag-addict sila sa Beverly Hills o sa iba pa, tumuwad, di ba? Kaya may namatay. Okay, na-reciprocate ba itong ginastos ni Bangag sa kanyang travel expenses? Sa kanyang travel, foreign trips? Definitely hindi. Okay? Kasi ganyan pa rin ang buhay ninyo eh. Nagbago ba buhay nyo since umupo si Bangag? Yun yung question ko sa inyo. Nagkaroon ba ng maayos na pamayanan? Naging tumalino ba yung mga anak nyo? Good luck kung naging tumalino yung mga anak nyo. But recently may nakita ako na parang real, I think grade elementary ba yun? Nakita nyo ba yun na, is it grade 11 or something? Very poor ang kanyang reading comprehension. Hindi marunong magbasa, ganyan-ganyan. Di ba? Kulang. I don't know, sa magulang ba or what? Gutom ba yung bata? Wala bang addict ba yung kanyang mga magulang? Kaya yung bata, walang peace of mind sa loob ng bahay? Hindi makapag-aral dahil walang space yung bata? Hindi marunong magbasa? Kung magbasa man, baka yung mga ganon, di ba? So yun yung titignan mo. Naging productive ba itong travel, itong foreign trips ni Bangag? Or siya ay nagsingot lang, nagpawarak lang ng kanyang buli? Yun yung mga katanungan natin, mga kababayan. Ngayon, eto, ang dami-daming mga pledges na pinagsasabi niya. To be fair, for sure, merong mga nag-materialize dyan na mga barya-barya. Pero ang question, nasaan ang tangible at verifiable evidence na may pagmamalaki nila sa taong bayan na, hey, eto ang pledges from China, from the US, from wherever, at eto nag-create tayo ng million-million na trabaho. Wala. Anong na-create nyo? Away, batas trapiko. Grabe, every single day na lang, mainit ang ulo ng mga drivers. Another problem sa atin. Okay, like, may napanood na naman ako, jeepney, si tatay, nasagi niya yung van, although may naon yung sa van,
I mean, hindi ko na ikukwento ng detalye, okay? Nag-aaway, ganyan-ganyan, aksidente. Dapat ilagay sa maayos na programa ang gobyerno. Sabi ko nga, nagta-travel sa buong mundo ang Bangag Administration, pero hindi nila ina-apply yung mga nakikita nila sa iba't ibang bansa na maayos na resolba ng problema sa mga away sa traffic. 'Di ba? Dapat i-require nila or kasi dito sa Amerika, hindi naman lahat tayo may insurance, 'di ba? Pag nabangga ka, may mga minimal na nag-aaway, nagbabarilan, 'di ba? Pero ang ibig sabihin, yung pinaka common na reaction pag nagbabanggaan, magkukuha ng phone number, pipicturean mo yung nabangga na part ng sasakyan mo, ganyan-ganyan, okay, then mag-report kayo, patingin ng insurance mo, ganyan-ganyan, ID mo, mag-exchange of information kayo. Then, kung talagang kailangan ng police report, tatawag kayo ng police, walang yung susuntukan ka agad, ganito, ganyan, siga ako, yung tatay, kukuha ng itak or yung mga pamalo dun sa jeep, o yung the same thing, yung isa, baril naman yung hawak. You know what I mean? So, kaya yung mga tao, okay, imbes na solve ng bangag, yung mga problemang ganito, mga kababayan, kung ano ba yung magandang batas diyan na mga ulaga na Senador Congress, magpasa kayong batas, mga puktang ina niyo, nagnanakaw lang kayo para maibisan yung problema sa batas trapiko na nag-away-away. Okay? Mainit ang ulo kasi number 1, pag nagdadrive ka ng jeep, ay mainit, alikabok, gutom, kulang, problema sa lahat galing sa mga problema. Yung iba siga lang talaga, abnormal lang, katulad di Satanas, di ba, anibangag, iba may yung recently, yung retired general ba yun, na bumunot ng baril, na binibidyo-bidyo siya ng lalaki. Actually, ako yung natatakot sa lalaki, gaganon yung lalaki, bidyo-bidyo siya. Ganyan. Bakit sir, ganyan-ganyan, bawal ba din, gaganon mo pa? Kung sira ulo yung matanda niya, mag-ingat din kayo. Kasi plano talaga niyang i-live ganyan-ganyan. Pero maling-mali yung ginawa ng matanda. Yung paglabas mo pa lang ng baril may nilabag ka na batas, di ba? So yun. I'm just saying, mga kababayan, na the reason why may mga nagrarally ngayon. Dahil imbis na tutukan ang mga batas diyan sa Senado, sa Kongreso, na ipapasa nila para sa kaunlaran ng bayan, anong ginagawa ng mga hayop? Abala sa impeachment ni Sara Duterte dahil nakakatanggap sila ng male-maleta. Wala pong progresibong bukas sa kay Bangag. As in zero. Tignan natin. Next. Okay. Yeah, okay. Okay, so ngayon, parating pa daw yung mga, nagbabiyahe pa rin ng mga tao. So, okay. So, tingnan natin. What is that video? Okay. Ayun na, mga kababayan. So, ito yun. Ayaw mag-resign ni Bangag. Okay? Ayaw mag-resign ni Bangag, ayaw niya bumaba, kahit sukang-suka na ang taong bayan sa kanya. So, ito yung problema. Kaya kayo na mga nagtatanong na mga addictus, supporter niya, alam ko naman yung mga nagka-question sa rally. It's either Bangag kayo o walang hangin ang papasok sa utak niyo dahil mga siraulo kayo, adik kayo, or nakikinabang kayo sa kay Bangag at kay Satanas. Yun lang yun, mga kababayan. Now you question about what? Bakit sa EDSA ginaganap? Unang-una, ulit-ulitin natin, yung binabato nila kay Marcoleta, hindi yun public funds. Okay? Hindi yun nakaw sa bayan. Okay? Pinapakita kasi ng gobyernong ito, ulit-ulitin natin, selective justice. Tignan mo, hinog na ang kaso ni Joel Villanuevang Hudas. Then, ano nangyari? Wala na, naging hilaw uli ang kaso ni Joel Villanueva. Ang sabi ng DOJ, hinog na, sabi ni Remulla. Then, nung umatras si Hudas, natakot at sumapi sa mga ulaga, sa mga Bangag senators, ayun, babalik daw uli sa preliminary investigation. Right?
So yan. So reason kung bakit nandiyan ang ating mga mamamayang Pilipino, at sana pumunta na kayong lahat dyan dahil ito ay para sa inyo. Ulit-ulitin natin, para sa inyo. Huwag niyong questionin yung harang-harang ng trapiko dahil kung ganyan ang naratibo ninyo, dapat hindi nyo na i-allow sa kahit anong pagkakataon ng mga eleksyon na dumadaan yung mga riders in the past, di ba? Na motorcycle para mangampanya. Gumawa kayo ng batas. Kung gusto nyo pigilan na may pumunta sa EDSA, gawin nyo yung batas na bawal na mag-rally sa EDSA. Para centralized, okay? Ang batas, hindi po pwedeng bawal lang sa INC, bawal lang sa ganitong grupo. Pagdating sa mga bangag, okay lang. Mga putang ina, di ba? So gumawa kayo ng batas na bawal na lahat mag-rally, mangampanya. Para nakasulat. Well, what do you expect? Even ang batas, binabawi nila, di ba? Ay, binabali pala. Binabali nila yung batas. Remember? The quorum na supposedly 13 dyan sa Senado. Anong ginawa nila, mga kababayan? Ipinilit nila. Ay, hindi pa pala natin pag-usapan ni Harry. Mamaya, baka for sure. Tulog, ano na ba? Oras na ba sa Sa Austria. Alright? Anong oras na sa Austria? Maaga. Mamaya pa si Harry. Nagpapahinga pa yon. Okay. Yan yun na muna na blurry ang alindog ko. Hindi ko alam palangga. Ang taas naman ang ating signal. Ba't ganun pa man? Tayo, balikan natin yung kahapon na mga eksena. Diba? Sabi nila, na-surprise sila. Sabi ni Clarissa Taratara, may sinabi siya eh. Dali Na-surprise daw ang Gaga. Nagulat sila dahil hindi daw nila nalaman. Okay. Para ba sa ang konteksto, nabasa niyo ba 'yon? Na parang ano sinabi niya, nabasa niyo ba? Na parang hindi kasi namin nalaman ganyan. Hindi namin nalaman kasi ayun pala, parang ang konteksto is hindi nila nalaman. Natural, hindi mo malalaman kasi sorpresa 'yun eh. May sorpresa bang nalaman mo ahead of time? Right? Bobo talaga. Okay, hindi ka daw kasi nila nalaman. Oo, ganyan. Hanapin nyo ngayon, isulat nyo yung sinasabi niya, ni Taratara. Sabi sa vlog ni Miss May, meron daw ahas sa rally. 3 sila. Sino yon? Okay. Marami naman talagang ahas, kaya mag-iingat kayo. Ang ahas kahit saan yan. Minsan nasa loob ng bahay, nasa opisina, nasa grupo. Normal lang na yan. Pero mag-ingat kayo, matuklaw. Dapat bago kayo tuklawin, gaganunin nyo na kaagad. Okay? So now, mga palangga, ang sinasabi nila kahapon ng NCRPO, alright, ayan, inamin naman nila na kapag disperse nila ang INC, baka mas malaking problema. Okay? Mas malaking baka magkasakitan or what. Good, at least naisip nyo yan. Sa mga pulis dyan, ang lahat naman nandun na pulis, hindi naman yun, trabaho lang sila, wala silang magawa, kailangan nilang mabuhay pero ayaw nila magpakatapang. Diba, maaling yung leader nila nakatanggap ng maleta. Alam nyo, yun ang realidad, sinusunuran na yung mga polis. Tapos yung mga chief nila, yung kanilang mga general ay nakakatanggap ng maleta. Kaya nga sabi ko, yan yung malungkot sa Pilipinas. Kaya nga dapat manindigan na rin kayo. Diba? Aha. Ano to mga... Recently, wag na yun, walang kwentang balita. Wala itong mga ulagang senators na ito, mga palangga. Tinanggap na si Bonoan bilang state witness upang palakasin ang kaso laban kay dating Speaker Romualdez. Sabi ni Remulla, puro kasinungalingan yan. Lahat ito drama. Si Bonoan ay kasabwat sa pagnanakaw dahil yan ay kasama siya ang DPWH Secretary. Ulit, hindi lalabas ang mga project kapag hindi pipirmahan at hindi aprobahan ni Bonoan unless tutukan siya ng baril ni Lisa Tanas at pwedeng ganun ang nangyari pero ngayon ay ginawa siyang state witness para hindi siya makapagsalita. Okay? Balikan natin, ang daming ahas sa gobyerno, ang daming hudas, katulad nga ni Villanueva na isang tuwag. Okay?
I hope yung mga matitinong GIL kasama din natin dyan sa ground. Kaya sabi ko, I don't know, I'm just being positive na kung ano man ang mangyari kasi na at the end of the day, nasa inyo yan, nasa Pilipinas, nasa mga Pilipino. Multa na hanggang 50 million sa social media platforms. Ano to, na di poprotekta sa kabataan, inihain sa kamara. Ano to? Isinulong ng kamara ang House Bill number 9965 Children's Social Media Safety Act na magpapataw ng 5 million hanggang 50 million sa social media. Ano to? Sino to? Anyway, mga kababayan, gawin nyo yan. Yung mga kaputaang batas. Kaya naman yung bayaran lahat. Kaya naman kayong tumanggap ng mga bribe. Kahit na sa batas, binibend nyo nga ang batas. Wala na pong kwentang basahin yung mga minumungkahi ng mga maleta kongresista. Kasi in the first place, hindi talaga sila para sa bayan. Hindi sila para sa inyo. Okay? Hanggang kunyari, may mga panukalang chuchu. You know, kung ikaw ay taong mambabatas, okay, mambabatas, di ba ang ginagawa dyan, binabalangkas yung mga inahain mong batas para sa kaalwanan ng bayan, pangkalahatan. Okay? Paano ka maghahain? That's hypocrisy. Naghahain ka, kunyari pangkalahatan, chuchu-chuchu, pero ang maletang pera ng bayan ay ninanakaw mo. So what's the point of that? Paano kala, mga kababayan, kung ikaw mismo ay kawatan? Kaya nga dapat i-abolish, tama si PRRD, na dapat i-abolish na yung Congress na yan. Kaya walang walang habas ang krimen. Ano mo, ex-OFW na tagpo ang patay, inilibing sa mababang hukay sa Jensan. 3 suspect sumuko. 15 years old, the suspect sa Tacloban school shooting. Alam ang ginawa, sabi ng DSWD. Ayan, isa pa yan. Pagpapatayan ng mga bata. Boying Bangag, Remulla, kinalampag na isawalat o amano'y kasunduan kay Bunuan para maging state witness. Bullshit. Lahat yan scripted. Okay? Natataranta sila sa emergency or surprise or lightning rally, sabi nga ng AFP, mga kababayan, kasi nga, what? Okay? Kasi, natatakot sila na mawala ang bangag. O, may papakita lang ako sa inyo. Ayan o. Tignan nyo to ha. Papakita ko sa inyo. Yung hayawa na to. Excuse me. Here, we have yawa here. You want to see the yawa? Nakita nyo to si yawa. Nakita nyo, Lisa Tanas na mudmud ng libreng bigas sa Valenzuela. Sobrang edited. Yan lang ba ang kaya nilang gawin? Mga kababayan, lang ba ang kayang gawin ng gobyernong Bangag? Sobrang edited ng pagmumukha ni Satanas. Hanapin natin ang mukha niyang kukuro-kuko na kukuro-kuro. Okay? Hanapin natin ang hayop na Lee Satanas. Ito may tsura nila. Okay? Ayan. Tignan natin ang tsura nila ni Bangag. Diba yung tsura niya? Pinatapan ang kanyang mukha, ginamitan ng liha o pinaapakan sa pison. Ang tunay na mukha niya, di ba? So, diktador na talaga. Kaya dapat na silang patalsikin. Dapat si Bangag ay ikulong. Okay? O kung may bitay, dapat bitayin 10 ng kanyang mga kasabwat. Hindi lang 10, libo-libo yan sila. Kaya paulit-ulit ang mga nangyayari sa inyong mga probinsya, sa Maynila, na nagkakaroon ng talamak o walang habas na krimen. Tignan nyo to, oh my God. June 30, habang tayo nagrarally, habang naninindigan ng ating mga palanggang INC. Health worker, 3 minor na anak, minasaker. Saan ito? Sa Zamboanga. Karumalduman ang sinapit na kamatay ng isang health worker at 3 itong minor de edad na anak. Matapos my God, tatagain sa pagsasaksakin na hindi pa nakilalang salarin sa naganap ng, oh my God. Actually, sumasakit ang dibdib ko pag nagbabasa ako ng ganyan. Right? Tapos yung bakasyon grande ni Bangag,
papuntang Canada, tuloy-tuloy. Sabi ko, sige, tuloy mo lang. How many millions na naman ang gagastusin niya papuntang Canada para hikayatin daw sa AI and technology chuchu ang Canadian government para mamuhunan sa bansa natin. Sino naman mamumuhunan sa atin? Massacre here, massacre there. Baha there, baha here. Di ba? So kaya nga paulit-ulit tayo. Ako okay lang. Sige ba nga lumayas ka? Malay mo. Sabi ko nga, pag wala ka nang babalikan. Di ba? Lumayas ka. Wala namang problema yan eh. Lumayas ka, magpakasaya ka, tumuwad ka doon. Lahat gawin mo. Lahat ng kasinungalingan, ipakalat mo dahil nag-aantay na sa'yo doon ang rally. Tignan natin ang ating okay. Here we go. Ano ang mga eksena today? Tignan natin. Ang alam natin ayan, parami pa rin. Yan yung kagabi. So tignan natin kung ano nangyari dito sa sa ating mga palangga sa INC. May na-monitor natin sila. This from what? Last night? Ano nangyari dito? Oh, okay, 5:28. Ito yung kanina, no? July 1. Okay, 5:28 a.m. Wall Prince sa Wakwak Green Hills. Ayan, dahil mga polis. O talagang aga pala nagsimula ng ating mga kababayan. Ay, mga polis maaga din. Alam mo kayo mga polis, dapat kayo ay what? Ay, may bagyo pa pala sa atin, ha? Oh my goodness. Mag-ingat kayo dyan, mga kababayan. Ay, nako. So ano sa tingin ninyo? Ano ang magaganap? Matatagal na ba si Bangag? Kasi ang 4-5 days yan eh. Sabi ka natin, yung nakaraang revolusyon, na mga matagumpay na revolusyon, hindi naman yun nakuha ng isang araw lang o 2 araw. That's why you have to come there at maninindigan. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, ang Pilipinas hindi lang lubog sa baha. Lubog sa gutom, lubog na dahil nga mga adik yung mga namumuno sa inyo. Ulit-ulitin natin dahil ito lang naman ang topic natin. It's about politics. When you talk about politics, you talk about what? Governance, economic, education, yung lahat na na-experience sa buhay. When you go out, paglabas mo pa lang, nasa loob ka ng bahay, ano ang problema mo? Pera, budget sa family. Bago lumabas ang mga anak mo, papasok sa school, magkano yung baon? Pera ulit. Okay? Then ito ay refleksyon ng gobyerno kung si tatay ba, si nanay ba ay mayroong matinong trabaho. 'Di ba? Para mabigyan ng baon ng mga anak, magkaroon sila ng panggastos. So kung walang trabaho dahil pinagluloko kayo ni Bangag sa kanyang pledges na wala naman, si nanay, si tatay, it's either maging miyembro ng Akyat Bahay Gang o magnanakaw sa kapwa niya o manghold up, manunutok or magtsatsaga pupunta sa palengke. 'Di ba? Mamulot ng mga mga reta-retaso, yung mga iba nakikita mo namumulot ng mga gulay na hinugas-hugasan ng para may makain. So ito ay reflection. Yung pinag-usapan everyday hindi po ito magbabago. It's about money ng taxpayers na dapat spend sa tama. O paglabas ng bata, let's say may baon na. Ano iniisip ni nanay? Ligtas ba ang aking anak pag pumasok sa eskwelahan? Lalo na bago pa po dumating si bata, si estudyante. Sa school, pagsakay pa lang niya ng tricycle, yung tricycle driver ba, addictus? Ba kasi yung anak ko, ibiglang liko, dalhin sa talahiban. So alam niyo yun, yung kaba ng isang magulang, then nakalagpas dun. Bakit ko to kinukwento? Kasi kung ang driver ay addictus, okay, problema yan ng gobyerno kasi mismo ang gobyerno ay sindikato, kartel, sila ang nagpapalaganap ng pulburo ng mga pangsinghot lahat. Nakaligtas sa tricycle driver, sasakay ng jeep si bata. Pagsakay niya ng jeep, katulad sa Maynila, may mga rugby boys, may mga sunog baga. Aakyat sa jeep, tatanggalan ka ng sapatos, hold upin ka, tututukan ka, ganyan-ganyan. Pag nalagpasan niya yun, pupunta na siya sa school. Tapos may siraulong bata, nakatulad din sa Tacloban, may bitbit na baril, bang, bang, bang. So ano to? Lahat ito problema ng lipunan. At problema ito dahil sa perang ninanakaw nila. Dahil kung pinapaigting nila ang seguridad, katulad ng sinasabi ng AFP, PNP. Di ba? Imbis na sa EDSA kayo, mga ulaga.
Imbes na sumusunod kayo sa Addictus Benedictus, dapat nasa komunidad kayo para hindi sana, kung may mga nagro-ronda sana, na mga polis, katulad sa Zamboanga na may massacre, kung may mga polis sana na active doon, yung mga CCTV, na instead of nakawin nila yung budget, ilagay sa bawat komunidad, then may presence ng mga polis at least may 911 talaga na nagresponde. Baka na-save natin yung buhay nung may massacre na isang magulang at 3 anak. Right? So lahat ito ay dahil sa gobyernong bangag, kaya may nagrarally sa EDSA. Eto yun. Tapos pakitaan lang kayo, bibigyan kayo ng bigas, Tingin ko, sabi ni Ren, hindi kaya bumaba ang, we'll see. Okay? Tignan natin kung ano ang kahinatnan, mga kababayan. Alright. Ayoko maging pessimistic, guys. Ayoko sasabihin na walang mangyayari. Don't say that. Well, it's your opinion. Basta ako, positive ako. Kung ano man ang, sabi ko nga, only God knows. Okay? Alam ko na sukang-suka na kayo, pero kung ganun kasi yung mentality natin, nakakano yan eh. Anong term dyan? Nagmamanifest kapag very negative kang tao. Totoo yun. Huwag kayong very negative. Huwag kayong atat. Ako nga atat. Kung meron ka ditong atat, ako eh. Kung pwede nga lang umepekta lahat ng kulang, patay na lahat yung mga yan eh. Alam niyo ba? Kung epekto lang ang mga kulang, patay na lahat. Wala na yung mga senado na yan. Ay, mga senador, wala na yung kongresista, wala na si Bangag. Kung epekto lang yung mga orasyon ko. Okay? Kasi kung ganun kayo, na wala naman mangyayari dyan sa INC na yan, why don't you go there and be part of the history? Diba? Ano lang inaantay doon eh. Diba? Excuse me. Ako nga, mas mapakaramdam ko sa totoo lang. Okay? Hindi pa rin ako magaling. Uminom na naman ako ng tsaa. But gusto kong tutukan itong issue na to. Hindi naman to para sa akin. Kasi nga, sabi ko nga, hindi ko matatanggal dahil, I've been fighting since birth. Okay? Laban sa mga demonyong tiwali. Alright? Mamaya makakasama natin si Cathy Binag actually, mga kababayan. So ako, nakatutok lang ako. Okay? Kung nasa Pilipinas kayo, nasa Maynila kayo, maging part kayo. Huwag nyo lang iaasa. Yun yung problema sa atin eh. The reason why, tignan nyo I'll talk about life. Nakikita nyo ba kung bakit ang mga pamilyang Pilipino, karamihan ay mahirap? Kasi, may 4 kang anak o 5 ang anak mo, paaralin mo yung panganay mong anak, tututukan mo yung panganay mong anak, patapusin mo, siya tututukan mo kasi ipinapasa ng magulang yung responsibilidad nila sa kanilang anak o inak pag nakatapos sa paaralin mo yung mga kapatid mo. Tapos yung 4 na kapatid, nagtrabaho na si ate, si kuya, si kuya, ang gagastos dun sa 4. Tapos hanggang hindi na makapag-asawa si ate, si kuya dahil parang anak niya na yung 4. Dahil yan na yung mga bumubuhay, umaasa na lang kayo. Yung mga magulang, umaasa na lang sa isang miyembro ng pamilya. Hindi naman lahat. Umaasa na lang kasi siya yung may trabaho. Lahat kayo, mga linta. Ito si ate o ito si whoever, okay? Na anak, linta, lahat susipsipin nyo yung dugo. Okay? Ganyan, kasi umaasa kayo. Si ate lang, si kuya lang ang lumalaban sa bayan. Si OFW. Tapos lahat kayo dyan sa Pilipinas, hingi kayo pang birthday, pang ganito, pang ganyan. Kasi ayaw nyo lumaban sa buhay. Ngayon, kung sa buhay pa lang, hindi kayo marunong lumaban, paano nga pala kayo lalaban sa katotohanan sa EDSA? Kung nakomportable na kayo na nakahiga lang, umaantay kayo sa 15:30 o every week na padala ng kuya at ate nyo o nanay o tatay nyo sa ibang bansa. Kasi ayaw nyo labanan ang buhay nyo. Yan ang katotohanan sa kulturang Pilipino. Kaya nakakabuisit, di ba? Ayaw nyo lumaban kasi hindi na lang ako magtatrabaho, hindi na ako pupunta sa EDSA, hindi na lang ako maninindigan, hayaan mo sila. Hintayin ko na lang pag nagwagi sila, edi thank you. Ang tawag dyan, makasarili. Ang tawag dyan, walang kwentang tao. Kasi wala pala kwentang buhay mo. Di ba? Sana hindi ka na nabuhay. Ako, my opinion and my thinking sa mga taong palamunin, sa mga taong hindi marunong magtrabaho, sa mga taong what?
Umaasa lang sa ayuda? What's the point of being here in this fucking chaos world? It's either pumikit na lang kayo kaysa buhay kayo ng pagpabuhay sa pamilya. Ito yung sinasabi ko, kung ikaw na Pilipino, hindi ka marunong magsumika para sa sarili mo, okay? Hindi naman darating ang grasya sa iyo eh. Na bigla na nang babagsak. Kami ba na mga OFW, Charlene, yan, si Charlene, taga-Canada, Rebecca, kami ba for sure, Charlene, pareho tayong kahirapan ng buhay. Di ba? Kami ba nakuha namin yung gusto namin? Maliban na lang kung magdanakaw. Like ako na lang example. Okay? I started from scratch. 0. Hindi ako kayang pag-aralin kasi wala kaming pera. Okay? Wala kaming pera, sabi ng father ko, anak kasi wala pa tayong pera, ganyan-ganyan. Huminto ka muna, ganyan-ganyan, first sem. Pero anong ginawa ko? Nag-working student ako. Kasi ayaw kong pumayag eh. Naiinggit ako sa mga classmate ko na ng high school, uy, nag-enroll na sila. Naku, mag-uniform sila ng mahaba, may pleats, ang ganda tignan, tapos ako kaluluoy. Yun ang mga ganon, di ba? Kaya nag-working student ako kasi wala naman kaming abroad nun eh. Wala naman akong ate sa abroad o tiyahin, nabibigyan ako ng pang tuition fee on my own. You know what I mean? On my own. Then, yun, kasi gusto mong lumaban sa buhay kaya magtatanong kayo kung bakit ganito ako. Kasi alam ko paano lumaban sa buhay. Kahit sa bukid mo ako patirahin. Kahit walang tubig, aakit ako sa puno ng nyog at bibiyakin ko ang buko para may makuha akong tubig. Kung pwedeng yung kahoy doon ay titik-tikit ko para may tumulong mga tubig doon, gagawin ko. So ngayon, ang question natin na, ba't napunta tayo dito? Ano to eh, refleksyon ng pagkatao mo. You talk about wala namang mangyayari dyan. Walang mangyayari kasi you're not part of it. Maybe if you're part of this fight, then maybe, di ba? Then maybe magwawagi tayo. Ayun lang yung sa akin. Kaya mahirap ang Pilipinas. I mean, mahirap kayo kasi inuuto kayo ng politiko. Okay lang sa inyong pagnakawan kayo. In-expose na ng 18 Marines. Okay? Ng mga sundalo, in-expose na ang mga magnanakaw, in-expose na nga ni Zaldico. Inamin na ni Zaldico lahat bilang isang committee chairman ng appropriation. Ayaw nyo pa rin. Okay? Eh, huwag kayong magreklamo kung na one day kayo na biktima ng krimen, kayo na masaksak doon, kayo na yung magganito doon. You know what I mean? Yun. Ano sabi? Well, thank you. Yung mga OFW, kami mga, eto lang, whoever you are dyan, kami mga kami mga nasa abroad and OFW, okay, ano lang ang contribution namin? Dito lang kami sa social media. Kayo dapat dyan sa Pilipinas. Hindi naman kami uuwi dyan para, lalo na ako. Pag uwi ko pa lang dyan, papatayin na ako. Gusto niyo bang mapatay ako? Right? Well, yung iba gusto talaga akong mapatay. Gusto akong patayin ni Satanas. So kayo yung manindigan, nakakapagod din, di ba? Kayo yung manindigan, hindi kami dito napupuwal. Naninindigan na kami. Bala, death threats na nga ang hinaharap ko eh. Right? Zorro, Cotton Field. Huwag kayo umasa sa iba, sabi ni. Oy, Verhel, inantay ka namin kahapon. Ba't di ka dumating? Alright, si Verhel. Yes, dapat maging resourceful, sabi ni bargain shopper. Blere, mo na balangga. Ang laki ng problema natin sa buwisit na ano to. Napipikon lang ako, blurring yung mukha ko, hindi tuloy makita ang alindog ko. Importante maliwanag yung boses ko. I just don't know. Ang taas-taas ng signal namin dito, hindi ko alam. Alright. What else? Yeah, ato, panghuli na lang. Babalik kasi ako mamaya. Kasama ko si Cathy Binag. Okay?
at kayo, whoever, later on, pwede kayo sumama. Alam mo, ito kasi nakikita ko sa ating mga Pilipino. Ang hilig natin umasa, parang, okay na lang, sige kayo muna dun lumaban. Pag natalo kayo, ligtas ako. Pag nanalo kayo, kasama ako. Alam mo yon? Maganda ba yon? Pag panalo sa laban, kasama ka na, hindi ka naman kasama. Kasama ka sa premyo. Pero hindi ka lumaban. Kaduwagan yan. Yes, sabi ni Alilyn, sinabi din ni Amy Marcos, tangay na. Okay, sige, sinabi ni Amy Bangag yung kapatid niya. We are one. Okay, di ba yun ang panawagan? We are one, but trust no one. Okay? Don't trust no one, ika nga. We are one, but don't trust these people na naging ugat kung bakit ganito ang buhay natin. Okay? So ito yung mahirap. Naging ugat kung bakit nagkahirap-hirap tayo. Hayaan mo na, I don't wanna talk about her ngayon. Tingnan natin kung ano pa mga eksena dito sa banga. Huwag kayong mawala ng pag-asa. You'll never know. Today, tomorrow, the next day, tandaan niyo ako. Since the moment na nakita ko ang bangag na demonyo, talaga naman, ang si Lisa Tanas, lumaban na ako. Oo, nagtagal eh. Kayo ngayon lang, di ba? Oh. So, natiis-tiis lang ng konti. Maging maano lang tayo. Matiisin naman ng tao, okay? Ano to? Wala? Ano nangyayari dito? Tignan natin. 25. Okay. May sino na yung mga nagpunta doon? Okay. Wala, basta ang update ngayon ay, anong oras sa Pilipinas, mga girls? Mga palangga. 12:53 p.m. na pala. So, tignan natin. May balita hanggang 8 p.m. lang daw ang rally sa Calpo. Sinabi ngayon. Pero pwede naman ma-extend yun. Hayaan mo na yan. Alam mo kasi ang dami nagpapakalat pala ng balita ngayon. Na ganito yung tungkol about sa INC. Na ganito, oy, sarado na yung ganito. Hindi kami pinapadaan. Ganyan-ganyan. Huwag kayo basta-basta maniwala. Kasi, yan ay pakalat ng mga trolls ng mga bangag. Ang gagawin, may mga nagme-message pa nga sa akin, Miss Marlica, ganito, ganyan-ganyan. Ako ay dating INC, ganyan-ganyan. Tapos may mga sinasabi pa na ganito, ganyan-ganyan. Don't, huwag kayong gullible. Di ba? Huwag kayong maniwala na sarado na yung gate na ganon. Ganyan talaga ang mga bangag. Para panghinaan kayo ng loob. Okay? Oh. Okay, ito. Si Anton Lagdameo, ano sabi, may nag-message sa atin. Si Anton Lagdameo, ang top campaign donor ni PBBM noong 2022 na may halagang 247 million pesos. Okay? At ngayon ay binigyan ng posisyon na Special Assistant to the President. Plunder din ba ito? Exactly. 247 million kay Marcoleta, 50 million. Wala pa nga, sabi ko, wala pa yung Pogo na 750 million. Ito the reason why ang ating mga kababayan ay nasa EDSA ngayon. Ang ating mga kapatid na INC na pinaglalaban nila, bakit si Marcoleta ang tinatarget na na-clear na ng COMELEC? Bakit itong si Lagdameo, saan nanggaling yung 247 million? I will talk about Cathy, maybe kasi ito ng ex niya yan eh. Kilala ni Cathy yung mga karakas ito. Sinabi nga ni Cathy, adik yan eh. Di ba? Mga adik yung mga kasama rin. Mga mo si Cathy na mamayagpag pa rin. Hindi makamakasuhan kasi nasa kanya ang katotohanan. Takot sila. Huwag kayong magpanghinaan ng loob.
Kung gusto nyong manalo tayo sa laban, dyan sa Pilipinas, maging part kayo ng laban. Parang pamilya yan. Kung gusto nyong umasenso tayong lahat, kaya yung example ko kanina, wag lang kayo umasa kay ate, kay kuya, o kay nanay, kay tatay na isa lang ang nagtatrabaho. Lahat kayo gumalaw. Imagine niyo kung nag-aasa lang kayo sa isa, 5 kayong magkakapatid. Isa lang ang nagtatrabaho pero kayo matitikas, matipuno, or may utak naman kayo para magtrabaho dahil tatamad-tamad lang kayo. 20,000 ang sinisweldo ng ate ninyo. Tapos hingi kayo ng ate, pahingin pambiling bigas. Wala kaming pangbayad ngayon, panggatas ng anak ko. Ate, ganyan. Di ba toxic ang buhay natin sa Pilipinas? Totoo yan. Sino ang mga nakakaranas? Siyempre, mahiya kayo, di ba, na aaminin yung mga sitwasyon. O, pwede nyo ring aminin na kayo lagi ang hining ate. Kasi, ang problema kasi sa atin mga Pilipino, kaya ang hirap-hirap ng buhay, kaya ginagamit kayo ng politiko. Pinaaral ka na ng ate mo, bigla ka nag-asawa. Right? Bigla ka nag-asawa, tapos walang kwenta yung asawa mo, nagkaanak ka. Ngayon na nagkaanak ka, putang ina, pati paggatas ng anak mo, ihihingi mo sa ate mo, ate kasi ganito, ganyan. Pinag-aral ka, hindi ka nag-aral, nagbulakbul ka, tapos nag-inalpot-alpot ka, nagkaanak ka. Nung walang panggatas yung anak mo, ayaw mo pasusuhin yan sa susubels mo. Dahil what? Masira ang figure mo, tapos mangingin ka sa kapatid mo. Yan ang realidad sa buhay natin. Kaya sa isang pamilya, kung gusto nyo maging successful ang isang pamilya, di ba masarap yung lahat kayong magkakapatid na pamilya na, uy, si Bunso, hindi man nakatapos, nagtatrabaho sa factory siya, factory worker, pero maayos ang buhay niya. Si panganay, engineer, okay, ganyan, maayos ang buhay niya. Yung pangalawa, undergraduate, pero nasa call center, maayos ang buhay niya. Yung pangatlong anak, construction worker, pero masinop, naging foreman, you know what I mean? Ang sarap ng ganung buhay. Hindi yung isang tao lang doon tayo maasa sa pag-asenso natin. It's the same thing. I don't know kung relatable yan sa inyo. It's the same thing na, lalaban tayo sa korupsyon. Putang ina, pinagdanakawan tayo. Pero wala naman kayo doon. INC lang at yung mga taga Batangas recently nakita natin. Or maybe mga kapatid natin mga Muslims later on. Di ba? Sila lang ang lumalaban. Tapos, yung fruit of the labor, di ba? Tapos nakinabang kayo lahat sa mga magagandang projects later on o effect nitong pinaglalaban natin. So, if you want change, start with yourself. Simulan nyo sa sarili ninyo. Wala namang magbabago kung, kung umasa lang kayo sa ibang tao. Ganun yun, mga papalangga. Okay? Anyway, I'll be back. Okay, rest ko ng aking sore throat. Okay, kasi inuubo na ako. I'll see you again later.